Taurus. Tuloy natin. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Ano meron para sa ating mga Taurus? Kabuhayan, kaperahan, pamilya, relasyon, kaibigan, mga taong nakapaligid sa ating mga Taurus. Good news and guidance para sa mga Taurus. Collective energy ng mga Taurus, please. Anong advice para sa ating mga Taurus? Anong advice para sa ating mga Taurus? Advice para sa ating mga Taurus. Reminder, ang nag-iisa at wala ng iba account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Tandaan, okay? Taurus. The Fool card in reverse, you're being wise about dealing with other people, about your priorities, about kung saan mo binibigay ang energy mo. Okay? Hard work. You're being wise. Sabi mo, kung ano yung sinimulan, very Taurus energy, ipagpapatuloy mo, ilalaban mo. Kung may mga taong dapat tanggalin, alam mo, this is the energy of prioritizing yourself. May mga tao, kaibigan, love connection na malalagas, mawawala sa buhay mo. But the only thing na isang certain sa buhay mo ay ikaw, pangarap mo, personal goals mo, ikaw, sarili mo. Okay? Tama yan. Ilalaban mo kung ano yung alam mong tama para sa'yo. You're being wise right now. Marami kang ino-overthink about the new beginning, pagpasok ng taon, because meron kang mga manifestations this 2025 na hindi masyadong nag-align doon sa gusto mong target. Kaya sabi mo, laban, priority mo yan, goals, pera, ipon, bangko, investment, negosyo. Okay? Increase, kung ano man. Marami kang minamanifest, sabi mo ilalaban mo to. But I feel, kailangan mo rin magbakasyon kasi meron akong nakikitang possible burnout energy. Pagdating sa relasyon, hindi mo priority ang relationship. For those of you na nasa in a relationship, just find the balance. Kasi may, kumbaga, consider the feelings ng person mo na hindi pwedeng pumasok ka sa relasyon tapos priority mo at a big chunk of your time doon mo binibigay sa trabaho mo. Kumbaga, alagaan mo at pantayin mo lang, okay? For those of you na single naman, I feel, no, meron kang isang taong gustong balikan or i-pursue, pero sabi mo, wait lang, priority mo ang kabuhayan, kaperahan, kasi hindi ka naman ready mag-commit. Especially sa side ng masculine, sabi niya, ilalaban niya ang kanyang wheel of fortune. Sobra-sobrang the masculine feels na marami siyang hahabulin pagdating sa finances. Okay? Especially pag yung feminine, no, yung mga feminine sa connection na to, sa reading na to, breadwinner or talagang goal-driven, no, sabi mo, ilaban mo yan. You're tapping on your masculine energy of being the go-getter, na kukunin mo yung mga pangarap na yan. Marami kang ino-overthink right now kung kailan ba magbubunga yung mga bagay na gusto mong makuha, harvest time, nahihirapan ka na rin. May burnout energy, no, na parang puro ka, trabaho muna, may momentum, okay? But if you feel na kailangang mag-rest day, magbakasyon, magpahinga, mag-coffee man lang, coffee break, gawin mo, okay? Burnout energy. Ingatan ang kalusugan. Sabi mo, hindi mo pa nakikita, hindi mo maramdaman yung financial stability na gusto mo. At habang inaabangan mo yan, kuripot ka muna, which is agree ako dyan. Okay? Marami kang hinahanap na balanse sa mga bagay na binibuild mo. At sabi mo, buong-buo yung tiwala mo sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Okie-dokie. For clarity and mental clarity, stronger connection with your intuition, and spiritual protection, the purple crystal, amethyst. Okay? Harmony sa relationship, to help you heal your heart chakra, to balance your heart chakra and emotions, the pink crystal, the loving pink crystal, Madagascar rose quartz. Okay? To protect yourself from evil eye, negative energy,
Evil Eye Bracelet. Lahat ng crystals and charms natin, authentic, cleanse, and blessed by an enlightened guide. PM lang for your crystals. Okay. So, recent past, you're trying to connect with your intuition, nagmamanifest ka, like moon water, manifestation, crystals, whatever. Okay, may mga daily mantra ka. Because you're manifesting success and happiness. For some of you, meron ako nakikitang mga feminine dito na nagmamanifest na magkaroon siya, na mag-bless siya ng baby. For some of you, you're manifesting na for you to birth, no? Na magkaroon ka at ma-manifest mo na yung something productive para sa'yo. Recent past, there's an energy of a masculine here na sobrang focus, no? Sobrang focus sa kabuhayan, kaperahan. Taurus, even babae ka, I feel you're tapping on your masculine energy na wala kang aasahan. Ikaw lang ang maaasahan mo, no? Na parang ikaw yung doer, ikaw yung nag-a-achieve ng iyong mga goals. Trabaho lang muna. Marami kang pinagpe-pray, sabi mo, Lord, asan na yan? Abangers ka sa iyong swerte, abangers ka sa iyong mga minamanifest. Sabi mo, Lord, kahit konting light at the end of the tunnel man lang, para makita mo lang yung sign na nasa tamang daan ka patungo dun sa success na pinagdadasal mo. Okay? You're praying na sana is makuha mo na yung productivity, yung creativity na yan. Okay? This is like being fertile, creative sa mga bagay na pinupursu mo. At meron din ako nakikitang feminine dito na pinagdadasal mo na sana mabless ka na ng gusto mo na baby. At magkaroon ng healthy baby. Pag walang plano, mag-ingat. May nakikita akong baby energy. Okay? So, right now, meron kang mga doubts. May mga lumabas na revelation sa'yo na parang I feel adya ito for you to know kung ano man tong mga revelation, mga sikreto, mga ugly truth na dapat malaman mo na talaga na nagdala ng instability sa family or relationship na to. Sabi ng masculine, ready naman siyang kausapin ka. Ready naman daw siya to make things right with the feminine. Ay. Nabuking na lies, deception, galing sa masculine. Parang hindi. Parang hindi aamin ang for most of you, hindi aamin yung masculine, magpapalusot siya. For a little portion ng populasyon, yes, no? May aamin. Communication, lies, deceit. But I feel hindi makaka-move on ng feminine because alam niya na may lies and deception here. Pinagpe-pray din ng masculine, ng feminine na tama pa bang magstay sa connection na to after all nang nalaman niyang mga itinatagong lihim ng masculine, mga lies. I feel may mga trust issues, may third party here. Merong mga doubts yung feminine kung tatanggapin ba niya ang apology ng masculine. Tatanggapin ba niya ang mga explanation. But I feel sobra-sobrang nasaktan ang feminine sa connection na to. Pero gusto pa rin ipaglaban sana ng feminine ang partnership na to. Nitong 2026, wala akong nakikitang hiwalay energy. Andyan lang kayo at may mga bagay na kailangan yung pag-usapan, especially kung may involved na bata. But I feel the energy of like detachment because someone feels so hurt and disappointment sa bawal na pag-ibig at sa toxicity sa relationship na to. Unti-unti, no, kapag hindi nyo to naayos hanggang dulo ng taon, lalaki yung emotional gap hanggang sa dulo ma-realize nyo parang nafo-fall out of love na kayong pareho. Ang problema kasi hindi ko nakikitang nasosolve yung toxicity sa relationship na to. Sabi ng masculine, hi, bahala ka dyang feminine. Very nonchalant. Sabi ng masculine, basta magfo-focus siya sa kaperahan, kabuhayan. Parang hindi marunong manuyo yung masculine. Hahayaan niyang ganun na lang yung connection. Very prideful. May pagka-arrogant ang dating. So, feminine, use your discernment kung pagkakatiwalaan mo yung masculine. Kasi parang sobrang
the masculine is sobrang focus sa trabaho na nakakalimutan na niyang alagaan ang relationship na to. Parang hindi nga to marunong hindi marunong mag-apologize o hindi marunong manuyo or hindi marunong tumupad sa pangako ang masculine na to or nag-apologize pero wala namang kasamang change behavior. Okay? But I feel feminine, aasa ka na magkakaroon ng magandang outcome ang relationship na to. Just manage your expectations, okay? Kailangan matanggal yung mga toxicity sa relationship na to para ma-heal yung trust issues, maibalik ang tiwala, pagmamahal, ang loving energy here. But kung ganito yung energy na hindi naman priority ng masculine na makipag-ayos sa feminine, parang hahayaan niya na ganun na lang. Na parang sabi niya, ay nako, tinotopak lang yung feminine na yan. Bukas makalawa, hindi na yan galit. Parang hinahayaan na lang na yung pagtatalo na hoping one day, paggising, miraculously na-solve na yung problema. Pero relationship doesn't work that way. Kailangan mapag-usapan at i-rebuild ang connection na to. Otherwise, by the end of the year, wag na kayong magulat because may falling out of love energy akong nakikita. But kung ano man yung pinupurso nyo about kaperahan, kabuhayan, especially sa side ng masculine, I feel makukuha naman yung financial goals. But sadly, because hahayaan na lang na ganon yung mga tampuhan about the relationship, I feel may malaking falling out of love energy sa relationship na to. This is not a good reading pagdating sa pag-ibig, but pagdating sa kabuhayan, since you're an earth sign, congratulations, claim the energy. Victory is yours pagdating sa kabuhayan, kaperahan, but kailangan ding hanapin ng balanse pagdating sa pag-ibig. If not, if papabayaan ang relationship, wag ka nang magulat kung maghihiwalay kayo anytime soon. And that's not a good news unless talagang ayaw mo nang ayusin tong relationship na to. Free will, alrighty? And that will be the Taurus 2026 reading. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Taurus!